Sa club, hindi pa sila nakakaupo sa VIP table na exclusive kay Ish ay umorder agad ito ng isang boteng Chivas Regal. Tumaas ang isang kilay ni Tina kasi paisa-isang shot lang dati kung umorder si Ish ng alak. Bakit ngayon? What's the problem, Ish? Tanong ni Tina sa hapon nang nakaupo na sila at nakakailang shot na ito at straight. Please tell me. No, ani-ish, sabay iling, madilim ang ekspresyon. I may be able to help you, suggest something perhaps, sabi ni Tina. Sabi naman ni Ish, no, Mina, you don't understand my very big problem. May sinasabi pa si Tina pero nagsimulan ang show sa stage. Malakas ang sound kaya nalunod yun ang mga salita ng dalaga. Pabuntong hiningang nanood muna ang dalaga sa dance presentation ng bagong batch ng entertainers na padala ni Miss Cristel. Puno ang club, laging ganoon doon. Matao, maingay, at malaki ang pasok ng pera. Gabi-gabi. No wonder, para lang namumulot ng pera, hindi lang si Ish, kundi pati mga dancers. Galanting magtip ang mga customers sa mga entertainers na pinauupo nila sa mesa para makakwentuhan. Maya-may pinadikit ni Ish si Tina sa kanya. May sasabihin ito kaya kailangang idikit nito ang bibig sa tainga niya. Anito, when I tell you to go to the ladies' room, you go right away, okay? No questions. Mama San will meet you there. Do as she tells you, okay? Why? Bulalas ni Tina. I said no questions. Bulalas din ni Ish. Hindi pa nakakabawi sa dagdag na pagtataka ang dalaga nang biglang matense si Ish. Nakatingin ito sa gawing entrada. May grupo ng mga Hapon, customers malamang na pumasok. Nanginig ang katawan ni Ish at ewan ni Tina kung bakit. He turned to her, sabi, you go now, wait for Mama San there, okay? Quick! Walang choice ang dalaga, kung hindi sumunod lang. Pagtindig niya'y nakita niya ang kislap ng tumulong luha sa pisngi ni Ish. Be careful, Tina, okay? Sabi ni Ish. Nasa ladies' room na si Tina nang ma-realize na sa unang pagkakataon, nabigkas ni Ishikawa nang tumpak ang kanyang pangalan. Magkasunod lang sina Tina at Mama San Donita sa ladies' room. Kahit makapal ang make-up nito, nahalata ng dalaga na namumutla rin ito. Natatakot na hindi mawari. Bakit? Simulang sabi ni Tina na agad pinutol ni Mama San Donita. No talking please. Lika, doon tayo dadaan. Sa emergency exit. Noon lang nakaramdam si Tina ng takot. Takot na hindi naman niya maipaliwanag kung bakit. Ang isa sa fire exits ng club ay nasa gawing likuran ng malaki ring ladies' room. Dulo ng parking lot sa likod ang mabubuglawan. Paglabas doon ng dalawa, luminga-linga muna ang Mama San. Tiniyak kung walang makakakitang sino man sa kanila. Pagkaway halos kinaladkad nito si Tina sa nakaparadang kotse sa madilim na bahagi ng parking lot. Binuksan ng babaeng nakaupo sa backseat ang pinto. Anito, bilis, sakay na. Luminga si Tina kay Mama San Donita. Nagpapasaklolo ang dalaga. Susunod ba siya sa di
nakikilalang babae? Siya si Jenny, Tina, anito sa kanya. Siya nang magpapaliwanag sa iyo ng lahat. Dali, sakay na. Pero, sabi ni Tina, nanginginig ang tinig ng mamasan. Anito, Tina, para sa kabutihan mo to, dali na. Malalagay rin kami ni Ish sa delikado pag may nakakita sa pagtakas mo. Trust me, para sa kaligtasan mo ito. Halos itinulak ni Mama Sandonita si Tina pasakay sa kotse. Hindi pa nakakaayos ang dalaga sa pag-upo ay mabilis nang pinasibad ni Hiroshi, ang nasa manibela at asawa ni Jenny, ang kotse palayo sa nightclub. Nagsimula na si Tina sa kanyang buhay na tago ng tago. Tahan na Tina, naaawang pakiusap ni Jenny. Sa halip na kontrolin ng pagtangis, sumubsob si Tina sa unan at doon humagulgol. Nakahiga siya sa ilalim ng double-deck bed. Tatlo ang double-decker sa karirit na kwartong okupado ng mga Pinoy na nagtatrabaho sa restaurant business ni na Jenny at Hiroshi. Isang buwan na ang nakararaan buhat ng itakas siya ng mag-asawa sa Tokyo. Nasa Osaka sila. Ang mga kasama ni Tina sa kwarto ay nasa ibaba na sa kitchen, gumagawa na. Nasa itaas ng restaurant ang living quarters. Pera lang yung nawala sa'yo, Tina, sabi pa ni Jenny. Kikitain mo rin yun uli. Nagtaas si Tina ng mukha. Nilinga ang kausap. Pahikbi, aniya. Paano ko kikitain yun bilang illegal worker? Daanin mo lang sa tiyaga, sabi ni Jenny. Kasi naman, napahamak ka. Mas mabuti nang mag-TNT ka kaysa mag-gang rape ng mga yakuza. Nang araw na ibibili sana si Ish, si Tina ng alahas, tiyempong namataan sila ng isang leader ng notorious na criminal syndicate sa Japan mula sa limousine. Natipuhan yun si Tina. Kaya nagpark ang limo at kinausap si Ish. Sinabi niyon dito na kukunin ng girlfriend nito ng gabing iyon at hindi ubrang umangal si Ishikawa. Makapangyarihan ang sindikato na protector din ng mga business na tulad ng kay Ish. Kapag hindi ibinigay ng huli si Tina sa Yakuza, tiyak na mapapahamak ang mga club ni Ish. Huwag nang ibilang ang buhay nito. Nang gabing kinukuha ng leader ng sindikato ng mga kriminal si Tina at matuklasang tumakas siya, binuntunan ng puot ng mga iyon ang bahay ni Ish. They wrecked it from the inside. Ang balita ni Mama Sandonita sa telepono kay Jenny, tinangay ng mga iyon ang valuables bago winarak ang lahat ng gamit. Siyempre, kasama sa natangay ang nakatabing ipon ni Tina. Swerte ka pa rin, Tina, alo ni Jenny. Kung hindi, matitsyempohan ba ni Ish kaming mag-asawa sa Tokyo para itakas ka ng gabi ring iyon? Bihira kaming pumunta sa Tokyo. May nilakad lang kami na business license doon. Umigtad si Tina. Magana ang mga mata niya. At galit siya sa tadhana. Ibinubunto niya yun ngayon kay Jenny. Anya rito. Sabi ka ng sabi na swerte ako. Paano yung halos 200,000 piso na nawala sa akin? Swerte ba yun? Pera lang yun, Tina. At heto ka, nihipo. Hindi ka nahipo ng mga animal na kriminal na yun. Kahit bumagsak ang TNT, at least
capable kang kumita pa rin ng malaki pag pinadala mo na sa Pilipinas. Kung alam mo lang ang ginawa sa akin ng mga hayop na yun. Natigilan si Tina. Nabasag ang tinig ni Jenny. Pagtingin niya rito, nangingilid na ang luha nito. Yung plano sa iyo ng Yakuza, ginawa sa akin noon, Tina. 1 linggo akong ikinulong ng mga iyon at pinagpasapasahang gamitin. Nagimbal si Tina. Akala ko noon, patuloy ni Jenny, namatay na ako. Pero kung nangyari yun noon, magpapasalamat pa ako siguro. Dinugo ako roon. Mga impacto talaga ang mga hayok na yun. Inutusan nila si Hiroshi na dispatchahin ako. Si Hiroshi? Gulilat na tanong ni Tina. Si Hiroshi mo? Tumango si Jenny. Hindi siya miyembro ng sindikato, anito. Accountant si Hiroshi. Pamangkin siya ng misis ng isa sa mga yun at paminsan-minsan may ipinalalakad sa kanyang papeles sa legitimate personal business ng boss ng mga iyon. Nung pumunta siya sa bahay na pinagdalhan sa akin, noon ako parang mamamatay na dahil nag-hemorrhage na ako. Naalala ni Tina ang kwento ng mamasan sa kanya na may nakilalang Hapon si Jenny, nagkaibigan ng mga ito, nagpakasal, nag-business na lang. Naati mong pakasal sa kanya? Tanong ni Tina. Kahit alam mong may connection siya sa sindikato? Hindi makapaniwala ang tono ni Tina. Pwede niya akong itapon lang sa kung saan kahit hindi pa ako patay, Tina, sabi ni Jenny. Actually, yun talaga ang ipinagagawa sa kanya ng tiyo niya. Pero naawa si Hiroshi sa akin. Dinala niya ako sa doktor na kaibigan niya. Binantayan ako hanggang sa bumuti ako. Hindi niya ako hiniwalayan at nakiiyak siya nang ikwento ko ang dinanas kong karumal-dumal na karanasan. Paano ako hindi mapapaibig sa kanya, Tina? Sabihin mo nga. Walang masabi ang dalaga. Ilang beses pa lang niyang nakikita si Hiroshi. Pero halata kung gaano ito ka-devoted kay Jenny. Alam ng tiyo niya na ako ang pinakasalan niya. Nagmakaawa si Hiroshi sa mother niya para makiusap sa kapatid niyon, yung tiyo nga niyang Yakuza. Nahayaan kaming mabuhay ng tahimik. Paliwanag ni Jenny. At okay na kami mula noon, Tina. Paanong okay? Tanong ni Tina. Nagbuntong hininga si Jenny. Anito. Isang natutuhan ko rito sa buhay. Kaysa mamatay ako sa puot sa grupong lumapastangan sa akin, gagamitin ko na lang sila para kumita ang business namin. Natutulungan ko rin ang mga kababayan natin ng mga TNT rito. Tulad ko? Tanong ni Tina. Lalo na sa'yo, sagot ni Jenny. Masaya akong bigyan ng pabor si Ish. Mabait na tao yun. Ang sabi nga ni Hiroshi, may suspetsa siyang ang misis ni Ish ang nag-udyok sa sindikato. Nagawin akong katuwaan para mawalan muna ng laruan ng mister niya. Hindi makapaniwala si Tina. Kayang gawing iyon ng isang babae sa kapwa babae? Bakit hindi? Sagot ni Jenny. Alalahanin mo, siya ang misis ni Ish. Pero ang alam ko, ayaw man lang na makita yun ni Ish.
Kaya nga, swerte ka. Hindi ka kinuha ng sindikato ng oras na nakita ka. Na i-arrange pa ni Ish na tumakas ka. Hindi niya iyon nagawa para sa akin noon. Pinuntahan ako sa club ng mga iyon at isinama na. Kahit paano, you have to be thankful pa rin. Natilihan si Tina. Pero ilang saglit lang. Na-realize niya na kahit overstayer sa bansa ang status niya, mas swerte pa rin nga siya. Tumindig siya, tumingin kay Jenny, at ano niya rito. Maghihilamos lang ako at magpapalit ng damit, Jenny. Tapos, bababa na ako para magtrabaho uli. Hindi na umimik si Jenny. Tinapik nito si Tina sa balikat at saka lumabas na ng silid. Mas masaklap na kapalaran ang naligtasan ni Tina sa sama-samang tulong nina Ishikawa, Jenny, at ng mister ni Jenny na si Hiroshi. At bagaman hindi na-imagine noon ni Tina ang buhay ng isang TNT, that's what exactly happened. Pero may pag-asa pa ba si Tina na makawala sa pagtatago ng tago? Gayong mahigit 7 taon na siyang TNT? Abangan